Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. So, continue natin yung training natin sa C++, no? So, chapter 4 pa rin tayo dahil matagal tayong hindi nakapag-upload. So, data types and variables, pero this time integers naman tayo. So, yun nga, sabi ko kanina, data types integers tayo. So, example 1 natin. So, yan. Ito yung bago, ito yung iti-take natin ngayon, mga integer type. So, mapapansin nyo rito guys, tinype ko lang naman dito is, I was asking for age. Pero dito guys, naka-given na, walang user input dito. Kumbaga sa program, naka-input na yung age na 25. So, napansin niyo yung integer natin, dineclare natin itong age as integer eh. So, ilan taon na siya, ang sabi rito is 25 na daw siya. So, dito naman sa screen makikita natin dapat ang i-output niya yung age, yung void na age tapos kukunin niya ito. Kukunin niya itong variable natin na age na ipi-print niya rito. Then automatic ito guys. So para lang mag-stop siya at makita niyo itong box na to. So hihintayin lang niya na mag-press kayo ng any key bago siya mag-proceed o bago niya i-close yung console. So check natin guys, i-run ko lang yung code na yan. So mapapansin ninyo, so nag-error lang ako guys, sandali lang, may open lang ako, no. So open na lang muna natin yung code. Yan, then ito yung code natin kanina. Kung mapapansin nyo to guys, ito. Yan, hayaan nyo na yan kasi yan lang yung para may spacer lang naman siya. Pag ni-run natin yan, makikita nyo, ito siya. So age is 25 sabi. So nagtagpo naman siya. So close na natin, stop natin siya. Then next slide tayo. So example 2 na tayo guys, example 2. So makita nyo rito, gano'n din. Pero dito guys, tatlong integer yung dineclare natin. We have the num1, num2, and the sum. So tatlo yan, 1, 2, 3. Kaya nga lang guys, yung sum dito is ipa-plus niya yung num1 saka num2. So ano ba yung value ng num1 natin? That is 10. Ano ba yung value ng num2 natin? That is 5. So dapat 15 yung makikita natin dito. So again guys, itong sum dito, again, ipiprint niya na naman dito. Then ita-type niya yung word na sum. Then kukunin yung output ng num1 saka num2. Pero naka-enter na yung both guys. Wala na tayong gagawin. Tara tingnan natin, check natin yung out yung ano niya. So open ko uli yung ano natin, code blocks. Then hintayin lang natin. Then nag-open siya. Pag in-run natin yan guys. So automatic guys, nakita nyo, that is 15. So sumunod naman siya guys sa example natin. Pag connect natin to. So makikita ninyo yung sum. Yung sum niya is yung integer na sum na pinag-plus niya yung num1 saka num2. So ang sagot ay 15. So tama tayo dyan guys. So proceed tayo sa next ano natin. Sa last example natin guys. Example number 3 dito naman. So i-input natin. Magkakaroon tayo ng user input. Yan o. Console out. Nakita nyo naman to. So ito console out yan. So kailangan kayo mag-input ng answer. Then ito rin console out. Then kukunin niya ngayon kung ano yung in-input nyo. Sabi niya rito enter length. So yung length ang hinihingi niya. Dito naman yung width. At the same time guys sa baba dito is ito total niya yung area. So length times width. Yun yung formula sa area. Again sabi ko nga ito ipiprint na naman niya kung ano yung sagot dito guys. Then ipiprint niya yung area. So tara check natin kung tama ba yung code natin. So buksan ko uli yung ano guys, code blocks. So ito na tayo sa example 3. Lakihan ko lang ano. So parehas lang naman yan guys. So itong portion na to, sabi ko nga sa inyo kanina, itong portion na to is spacer lang yan para hindi kayo malito pag ni-run natin. So una niyang hihingiin is yung length, then width, tapos kukunin niya yung area. So check natin. So ito na nga siya guys. So napansin nyo, enter length sabi. Sige mag-enter tayo which is 12. Enter ulit natin. Enter daw yung width. So 10, lagay natin 10. Automatic guys, i-compute niya na. So kasi i-multiply niya length times width. Yun ang area natin.
So, napakadali lang ano, napakadali lang ng integer guys, huwag kayong malilito diyan. So, along the way naman, tuturo ko sa inyo yung pinakamabilis na paraan. So, experiment niyo na lang, puwede niyong gawing division, subtraction, plus, bahala na kayo guys. Pero for now, yan lang naman. So, napakadali lang ng ano natin. So, balik tayo sa lecture natin guys dito. Kung may question kayo, comment lang tayo sa baba. Kung wala naman, see you on my next video. Pasensya na kayo, minsan nade-delay yung mga lecture natin kasi, medyo marami lang tayong ginagawa sa opisina. So, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.